Shear line na nanumbalit pero sa extreme Northern Luzon ito na makikita sa may bahagi ng Batanes Group of Islands. Kaya expected na magiging maulan lalo na sa kaduluduluhan ng Itbay at Batanes. Pero ang bahagi ng katimugang bahagi ng Mindanao pa rin hanggang Silangan at Kanluran ay makakaranas pa rin ng mga kalat at moderate and some heavy rain showers na patuloy pa rin na umiiral na equatorial trough o southeasterly trough na magdadala ng mga malawakang pag-ulan pa rin sa katimugang parte ng Mindanao. At easterlies naman, magdudulot ng mga kaulapan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin sa nalalabi ng bansa. Magsisimula siyempre sa Silangan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, January 21, 2024. Ang oras nating boss from ngayong umaga ay alas 10:26 na ng umaga. Well, magiging maaraw po ang ating umaga pero pagsapit pa rin ng hapon ay magiging gloomy pa rin despite na klaro at partly cloudy ang umiral lalo na dito sa Metro Manila. Ilang bahagi pa rin ng Northern at Southern Luzon pa rin. Halos stationary. At dahil sa umiiral na easterlies, sa silangan pa rin ng bansa ay makakaasa tayo ng mga magiging kalatang pag-ulan pa rin o isolated rain showers na iiral sa halos buong silangan pa rin ng bansa. At patuloy pa rin na makakaranas sa mga moderate and heavy rain showers ang bahagi pa rin ng katimugang parte ng Mindanao. So ingat pa rin mga folks sa mga pagbaha just in case mga folks. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan City at makikita po sa ating live CCTV snapshots ay matindi naman ang sikat ng araw na umaabot ang radiated o current solar energy na index of 8 at medyo delikadong magbilad sa labas ngayong umaga dahil in 11 minutes ay asahan ang sunburn. Sa ating lowest temperature na initala sa amin dito sa Caloocan gamit ang weather station kaninang 4:39 AM nakapagtala kami ng lowest temp of 24.7 degrees Celsius. Pero kahapon, comfortable pa rin. Pinakamataas na temperatura na itala sa amin kahapon, alas 12 sa isyan ng katanghaling tapat kahapon at sarado sa 30 degrees Celsius. So pagdating sa heat index, alam na po natin na inaasang napakababa nito at 35 degrees Celsius lamang ang naitala sa amin sa Caloocan na heat index. Pero kung sisilipin naman natin sa heat index ni Pag-asa, this time, kahapon ay walang naitala na napakataas na umabot man lang ng danger level ang heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon yan sa data feed ng mga weather stations ni Pag-asa. So wala tayong magiging komento niyan dahil maituturing yan na comfortable o katanggap-tanggap ng ating katawan. Sa ating PH extremes in past 24 hours naman, pagdating sa alinsangan, nangunguna pa rin ng San Jose dyan sa may Mindoro na may pinakamataas of 34 degrees Celsius. Sa pinakamababa naman sa Baguio City, halos balik uli sa dati niyang temperatura na 16.2 degrees Celsius. Dahil nga po kahapon ay umiiral ang ating easterlies at wala tayong nabuong shear line at dahil dyan ay humina nga po yung amihan o lakas ng amihan kaya bahagya muling tumaas ang temperatura sa Baguio City. Pero naituturing pa rin pinakamababa yan sa buong bansa. Sa inulan naman, ang Infanta Quezon naman ay inulan sila at least mga ilang light to moderate showers, probably mga 13 millimeters ang total rainfall. And so far, wala naman tayong ibang anomaly maging sa space weather at sa ating volcanic thermal anomaly sa SUS. Sa nagtatanong kung may forecast daw ba na possible na arrival of solar activity, yes, meron po in 3 days by January 23. O mula January 22, 2024 ay merong expected na forecast na darating na geomagnetic storm at KP Index 5.0 o geomagnetic level 1. So, expected yan mga bandang siguro mga bandang tanghali o hapon sa atin sa Pilipinas ay yun, kinabukasan, umaga. Kung 00 ang UT, malamang 8 AM naman sa atin sa Pilipinas, mga January 22. So mga umaga na posible daw na magkaroon tayo ng KP3 hanggang KP5 index
na G1 o G1 geomagnetic storm minor ang inaasahan by 22 to 23. So paghandaan nito mga folks, yung CME na nag-release mula noong January 20. Kung papansinin nyo sa synopsis, yung CME na manggagaling dito na mag-a-arrive by January 22 to 23, yan ay mula noong January 20, 2024 po siya nag-release. So expected, yung ating radio blackout forecast, nasa 35% ang hanggang dyan sa January 23. So ibig sabihin, mababa ang tsansa ng radio blackout so far. Huwag lang umabot ng 50 plus dahil medyo alanganin na po yun. Sa ngayon, in 3 days forecast ng ating radio blackout dulot ng CME, mukhang mababa naman at 35%. Hopefully ay hindi yan magbago. Yung position sa haring araw ay probably, kung sisilipin natin kung saan yung malaking solar sunspots, probably nasa coordinates of 3559 o AU 3559 or AU 3549, which is yan yung malalawak na sunspots natin. At kung susukatin naman natin, since kahapon, pinakamataas ito na 18 kilomiles ang pinakamalawak nito kahapon sa sunspots. So either dito sa dalawang AU na nabanggit ko na may pinakamalaki, dahil kung itatabi mo yung Earth dyan, halos mas malaki pa siya ng konti sa Earth yung lawak ng sunspots na yan. Ganun po yan kalaki. So alam nyo na po ang ibig sabihin nun kapag inimagine ninyo na ididikit mo yung Earth dyan sa bahagi ng mga sunspots na yan sa haring araw. So, take note yan. Mula bukas po yan, ha? Ay expected na magkakaroon tayo ng mga geomagnetic activity at activities ng solar storm. Hopefully, ang solar X-plate flux hindi masyado makapekto. At kung titingnan natin sa latest LASCO solar corona, ayan po, makikita natin na nag-release po yung haring araw ng solar corona since noong 20. Ayan o. Ayan o. At 12 o'clock position, nag-release siya ng malawak na CME, coronal mass ejection. Ayan o. So, yung CME na yan, mag-a-arrive yan sa Earth, probably daw bukas, at maka-apekto hanggang January 23 nga po. So, take note yan mga folks, at abang-abang na lamang. At pagdating naman ng January 23, ay inaasahang magtutuloy-tuloy ang KP5 index, na unti-unti namang magdi-dissipate naman ito o maghihina maghapon. So, mga bandang gabi ito sa atin sa Pilipinas by January 23, approximate na magtutuloy ang G1 KP5 index at unti-unti itong mababawasan hanggang sa mag-umaga sa atin sa Pilipinas. So, yun po yung magiging progress yan ha. January 22 to January 23 ang expectancy na arrival ng CME na magdudulot naman ng geomagnetic storm activity sa mundo. So balik tayo sa outside humidity, 69% po. So medyo bahagyang nagda-dryer na naman tayo dito sa bahagi ng Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. At bumaba ito ng 1% since last hour. Pataas ang ating atmospheric muli, ibig sabihin nagpaparamdam na naman ang pagbusbong ng northeast monsoon. Diyan, mula manggagaling yan sa hilagang bahagi ng extreme northern Luzon. So steady ito since last hour. Kaninang 8:22 AM ay nag-peak pa nga ito ng 1,015 hectopascals kaninang umaga. High tide and low tide status natin ay may 7 hours pa tayo in 46 minutes to high tide. So ibig sabihin ay halos ang ating maghapon ay magiging mababa o low tide po tayo halos nitong maghapon. Kaya layo-layo muna sa ating mga mangingisda dyan sa Bambang na Manila Bay muli. Dyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea o bandang Bataan mga folks. Dahil halos maghapon na mababa ang ating high tide o low tide. At kung sisilipin natin, gaano ba ito kataas? Para sa gusto malaman, makikita nyo yan lahat sa aking webpage, yung buong detalye. At makikita natin ay natiling ina-expect na negative 0.1 pa rin, halos talampakan ang baba nito mga folks. Ito yung pula, ito yung halos pinakalupa na to, yung level ng lupa kapag nasa pampang ka. Since mas mababa siya, negative 1, ayan,
Ibig sabihin lamang yan mga folks, expected na gatalampakan ang baba yung tubig dagat sa pampang na Malibay. So, litaw yung lupa dyan o yung mga mangroves. Ganun po ibig sabihin niya. In-expect pa siya mga bandang hapon, 5:29 p.m. pa, mag-rise yung level ng tubig dyan sa pampang ng Manila Bay. Ito po yun. So, take note yan mga folks. Unti-unti lang siyang mag-rising. Sa ngayon, expected, mababa po. So, dyan na po niyo nakikita at yung mga susunod na mga araw na mga high tide and low tide, makikita na po in advance yan sa buong buwan ng February hanggang sa susunod na po yan ng buwan. Tuloy-tuloy po yan mga folks. Sa ating almanak, sumikat naman ang haring araw kaninang 6:25 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:49 PM. Ang ating 79% ay illuminated na po na waxing gibbous. No, sinag ng liwanag ng buwan ay sisikat naman ngayong hapon at 1:52 PM. At kinabukasan na po ng madaling araw at 3:16 AM naman ito lulubog. At lastly sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na yun ng Lunes, gaya ng aking sinabi kanina, magiging partly cloudy po ang ating maghapon daw at walang inaasang forecast daw na uulanin dito sa bahagi ng Metro Manila. Magkaroon man typically isolated light drizzle rains lamang ang iiral. Ganon din bukas ng Lunes, magiging partly cloudy pa rin dito sa ating sa NCR. At inaasahang maliit lamang ang tsansa, typically light drizzle rains lang din to, na 3% ang tsansa na posibleng umulan. Highest and lowest temperature in 2 days expected ay nasa 31 degrees Celsius ang highest at lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula dito sa Infrared Rainbow Basic ay makikita natin yung sea line na umiiral na naman dito sa may Batanes Group of Islands. Ayan na naman. Ibig sabihin, umiiral na naman ang northeast monsoon. Ito yung northeast monsoon. Kaya lang, nasa extreme northern Luzon pa po, umiiral ito. Kaya yung mas malamig na hangin at temperatura ay mas mararamdaman muna ng mga taga Batanes muna. Pero sa buong bahagi pa rin ng bansa ay iiral pa rin ang eastern leaves. Ayan, makikita natin yung halos tuyot na areas na yan na may mga maliliit na kaulapan na yan na may madalang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko na magpapadulot ng mga ilang isolated rain showers ang iiral sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong maghapon. At makikita natin mula sa hilagang bahagi ng Luzon, so far ay magiging katamtaman. Fair weather po at medyo malinsangan po ang iiral ngayon dyan. Wala masyadong concentrated na kaulapan sa silangang bahagi ng Northern Luzon bagay sa kalurang bahagi ng Luzon. So generally, ang buong bahagi ng Luzon o Northern Luzon ay magiging katamtaman at magiging maaraw at may pagkamaalinsangan ang ating umaga at tanghali. Pero dahil may upper winds pa rin ng malamig na amihan, makakaramdam at mas malamig pa rin ang temperatura sa buong bahagi ng Luzon. Pero very dry po. So, expected ngayong umaga tanghali ay mainit po ang mararamdaman ninyo, lalo na sa kalurang bahagi pa rin ng Luzon hanggang bahagi pa rin ng Zambales at Central Luzon, epekto pa rin ng ating dry spell. And the rest naman ng bahagi ng Bulacan area, papasok na yan ng Metro Manila, ay magiging katamtaman at medyo gloomy rin po ang iira sa atin dahil sa eastern leaves at nagkakaroon ng mga kaulapan dyan at makikita natin maging sa Himawari 8 ay magiging medyo gloomy po. Pero expected pa rin na may pagsulpot ng haring araw nitong hanggang tanghali. Pero pagdating ng hapon, medyo mas madalas na lamang ang partly to mostly cloudy ang iiral hanggang sa buong bahagi ng South Luzon at Mimaropa area. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically mga light rain showers ang mas madalas at maliit lamang ang tsansa ng moderate to heavy rain showers. Dahil maging sa ating infrared heavy rain potential monitoring satellite imagery ay wala tayong nakikitaan na heavy rain potential sa buong bahagi ng Luzon, Southern Luzon at Visayas area. Typically, mga light rain showers ang magiging isolated rain showers sa iba't ibang bahagi ng Bicol region at most of Southern Luzon area. So, mangunguna po ang fair weather natin dyan, magiging gloomy at mga medyo mas maulap ang ating maghapon sa buong bahagi ng Southern Luzon. Di na natin isa-isahin ang Bicol region dahil nabanggit ko na nga po na fair weather at medyo maaraw din at medyo gloomy rin na may mga ilang partly cloudy ang iiral. Hanggang dyan sa bahagi ng southern part ng Luzon, kabilang na ang Marinduque, Romblon at Masbate area. Papasok ng Visayas area sa kalurang bahagi ng Panay Island, magiging partly cloudy rin at may mga isolated rain showers ang iiral
o posibleng magkaroon ng mga ilang light rain showers dyan sa may bandang San Jose de Buenavista, Bagao at San Joaquin, at ilang bahagi ng Iloilo at Guimaras Island. Nagdala naman ang pananggalang na despite na mga light rain showers ang mas madalas, hindi naman magdamagan ang pag-ulan. At the rest ng kalurang bahagi ng Visayas, magiging maaraw po. Siyempre, mataas na naman ang humid at medyo maalinsangan ang iiral sa buong bahagi ng Negros Region at the rest ng Cebu City, Bohol at Siquijor. Pagdating naman sa silangang bahagi ng Visayas, ang buong bahagi ng Samar Island at Leyte, katamtaman din ang lagay ng panahon, mataas din ang humid o hot humid at medyo maaraw at alinsangan dyan. Magkaroon man ng mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi, typically mga light rain showers ang mas madalas. Magdala na lamang just in case ng pananggalang hindi lang sa inaasahang pag-ulan, kundi sa tinding sikat ng araw maging sa buong bahagi ng Northern Mindanao, mula sa Zamboanga Peninsula, dyan sa bahagi ng Dapitan, pababa ng Sindangan hanggang Baliguian, ay magiging maaraw din at may mga katamtaman din na lagyan ng panahon, pero asahan din ang humid at maalinsangang panahon. Di gaya ng mga taga Zamboanga del Sur, magiging much maulap po dyan, lalo na sa isla ng Basilan na Sulu-Sulu at asahan ang mga moderate and some heavy rain showers dyan. So ingat po sa posibleng pagbaha at mga inaasahang malakasang buhos ng ulan. Pero dyan sa bahagi ng mula dyan sa may bandang Lanao del Sur ay magiging partly cloudy din ang iiral. Papasok na yan ang buong Sorsogen, magiging partly to mostly cloudy pong iiral. At asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan, typically mga ilang moderate rain showers at inaasahang sa loob ng 24 oras ay maaari kayong abutan ng mga heavy rain showers dahil po sa ating itong near equatorial trough na ito, yung surface trough na magdudulot ng mga malawakang pag-ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao area. So ang buong bahagi ng Sorsogen at Davao Region magiging mas maulap po ang paligid ninyo dyan at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Buong Davao Region na po yan damay na ang Compostela Valley, central nito sa Bukidnon at Surigao del Sur and the rest ng buong Caraga area. Sa ngayon, medyo magiging katamtaman muna ang iiral, lalo na sa bahaging hilaga ng Mindanao. So, pagdating po ng hapon o na gabi, expected magiging gloomy na rin kayo dyan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero inuulit ko, ang buong bahagi ng Southern Mindanao pa rin ang mas makakaranas kayo ng mga malakasang pag-ulan sa loob ng 24 oras. Mula dyan sa kaduluduluhan ng katimugan ng Gobyerno Generoso at Sarangani, mas makakaramdam muna kayo dyan ng mga malakasang pag-ulan and the rest ng Davao del Sur area. So, mararanasan ninyo ang mga moderate and some heavy rain showers sa loob ng 24 oras. Dahil yung malawakan na to ng equatorial trough na to na magdudulot nga po ng mga malakasang pag-ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao. So wala pa rin tayo expected na anumang sama ng panahon mabubuo sa silangan ng bansa sa loob at labas ng PAR. Pero yung Southern Hemisphere ngayon ay mas nakakaranas sila ng mga low pressure systems. Kung bibilangin natin dito ay posibleng anim na mga low pressure systems ang posibleng mabuo maging dyan sa may bandang Indonesian Peninsula, which is yung surface trough nito nagpapang-abot nga po sa katimugang bahagi ng Mindanao. Yan yung nagpapaulan sa bahagi ng Southern Mindanao area. Yung the rest naman dyan sa may bandang Marshall Islands, southern part, Southern Hemisphere part o equatorial ay meron ding low pressure systems. Yung anomaly parehong mataas na rin yung isa moderate sa may bandang Thailand zone. At yung isa sa may bandang Papua New Guinea, mataas na po ito, above 50 to 60%. Maging dyan sa may bandang Marshall Islands din, pero Southern Hemispherical part. At dyan sa may bandang northeast ng Australia. Malamang, anytime magiging tropical cyclone ito dahil napakataas na po, above 60% na po yung very anomaly. Napaka-shallow nga lang, so tinitingnan ng possible of invest formation. Probably naka-invest na po yan dahil kung sisilipin natin ang tropical cyclone assessment monitoring o yung ating tropical cyclone tracking, yung generated tropical cyclone sector rather, ay makikita natin ay may aktibo ng mga low pressure systems. Ayan tropical depression. Kung sisilipin natin dito, ayan po yun. Yung isa, invest na po siya. At another invest dito nga sa may bandang
northeast ng Australia. So, pagitan ito ng Papua New Guinea, Queensland at Solomon Islands. Diyan sa may bandang Solomon Sea area. Mga isla na po yan. So, may nabuong invest dyan. At dito sa may bandang Northern Territory ng Northern Australia, invest na rin siya. Pero yung ita dito sa may bandang southwest ng Jakarta, Indonesia, ay nasa typhoon category na po ito na tinawag na international name na Anggrek. Yan o. Maximum sustained wind niya, 116 km per hour, yung 1 minute average siya, at bugsong umabot ng 146 km per hour. Napakabagal ng pagkilos ito at 4 km an hour. Well, ano ba yung posibleng galaw niyan? Kung titingnan natin sa ating TC Tropical Cyclone Track Primary, ayan o, pa southwestward ang kilos nitong si Typhoon Anggrek. Kung titingnan, yan, Typhoon Anggrek nga. Pero sa 10-minute average natin, kung pagbabasa natin sa Pilipinas, ay nanatili itong tropical storm. Yan. Tropical storm siya. Pero dito, typhoon, tinawag na siyang typhoon according sa international weather agencies. O, Typhoon Anggrek siya. Tapos, dito sa mga bandang Madagascar, another invest, at tropical depression Belal naman sa may bandang southeast naman ng Madagascar. So, kung papansinin nyo, puro southeasterlies ang may mga tropical o low pressure systems na bumubuo. Kung titingnan natin in zoom out, puro southern hemisphere po ang may mga nabubuong bagyo. Dahil yung tutok ng araw kasi, kung papansinin nyo, nandito yung pinakatutok ng araw. Diyan. Kaya sa bandang Australia, summer sa kanila, di ba? Yan, yung tilting. Yung pinakatutok ng araw ay nandyan. Kaya yung mga low pressure systems, mabubuo dyan din sa area na yan. Wala masyado sa atin sa Northern Hemisphere section. Wala masyado tayong nakikitaan na may mabubuo dyan. So, ganun po yun ang explanation dyan. Pero kapag malapit na ang summer, unti-unti yung position ng araw, yung tutok ng araw sa Earth, tataas na naman yan, na aabot na naman yan sa bandang Pilipinas na naman, yung tutok ng araw. Ibig sabihin, yung posibleng mga low pressure systems, aangat din siya. Taon-taon, ganyan naman po ang nangyayari taon-taon eh. Mapapansin niyo yung pattern, mga folks, yung galaw ng mga low pressure systems, kung paano ito mabuo sa mundo, kung saan nakatutok yung haring araw. So, kaya nga sa ating West Pacific Basin, wala tayong ina-expect na anumang pamumuo na sama ng panahon hanggang sa susunod na po yan na buwan. Sa ulat lindol naman, ay habang tulog po tayong lahat, bandang mga 5:49 AM dito sa akin, according sa aking seismometer recordings, ay nakapagtala ng magnitude 6.7. Sa ibang bansa naman ito, sa bahagi ng west ng Colima do Medio, Juro, Amazonas, Brazil. So, napaka-detail. Kasi nga po, ay yung ating bagong ginagamit na earthquake monitoring system, ay kayang-kaya na po kasing ma-pinpoint ng mas malapitan at pinaka-detalye yung pinaka-pinpoint location. Kung titingnan natin dito, halimbawa na lamang, ayan o, sasabihin lang Amazonas, Brazil. Ang laki-laki ng Amazonas eh, ayan o. So, mahirap ma-determine pag sinabing Amazonas, Brazil lang. Pero sa atin, kaya natin i-zoom in yan at makikita natin yung pinaka-mas malapit na area kung saan po yung may mga pinaka-close na area. O, tulad yan, Colima do Medio, Hurua. O, yan o. O, di ba? So, ano siya, bandang west o southwest ng Colima do Media. O, di ba? Mas detalye tayo, hindi yung general lang nasasabihin na Amazonas, Brazil. Napakalawak ng Amazonas, Brazil eh. Yung pinaka-specific niya, saan? So, kailangan nating malaman yun, which is kaya nating i-zoom sa mapa. At nakikita natin yung intensity level at nag-change ang color kapag kamalakasan ito. Kapag blue naman, mga magnitude 4.0 pataas. Pag mga magnitude 5 pataas, nagkukulay red na po yung kulay ng text. Ayan o. So, madali nating ma-identify. Yung mga black, mga below magnitude 4.0 na yan, pababa. Ayun na naman, meron na naman kapapasok na naman na isang magnitude 4.6. Pag-click pa lamang, nalalaman na kagad kung saan yung pinpoint. Hindi na masyadong kakalkal pa kayo sa iba't ibang website na kakalkalin niyo pa yung location. Dito, isang click lang,
napipinpoint kagad kung saan yun. At kita na kagad yung detalye. Ganon din sa atin sa Pilipinas. Yung data mula kay Pbox, ayan o, mas detalyado. At pag-click pa lang, labas na kagad yung detalye. So, napaka basic na siyang gamitin. Hindi na masyado sophisticated. So anyways, magnitude 6.7 po ang naimataan at na-record ng aking seismometer. Kaya ko ito pinost sa Facebook page. Ayan siya, yung primary and secondary wave niya. Ayan o. So, ilang minuto ang layo ng tinravel nito bago mag-arrive sa Pilipinas. Kung titingnan natin uli, kung babalikan natin yung oras, ang oras dito na epicenter earthquake ay mga 5:31 AM ng madaling araw. Ayan o. Nag-arrive sa atin sa Pilipinas yung wave mga bandang 5:49 AM na. So, ilang minuto yung nag-travel siya in speed of sound. Ganun lang kabagal yung travel nito. Siyempre, ang layo niyan eh. Ang layo ng bansang South America. Magta-travel yan. Napakalayo bago mag-arrive yung wave, yung primary and secondary wave sa Pilipinas. Which is, siyempre, ilang minuto rin yung itatagal nun bago mag-arrive. Ganun po yung patterning niyan. Kaya yung oras dito sa atin ay iba sa oras doon sa naggaling, yung pinakalindol. Kaya ibang oras dyan, 5:31 AM yan, no? Tapos sa Pilipinas, nag-arrive, 5:49 na. So, ganun po yung pattern yan. So, magre-rely po yung intensity at lakas nito base sa position at layo ng mga seismometer kung saan nagmumula yung pinaka-epicenter. Kaya walang pinagkaiba yan kung medyo slightly na magkakaiba yung magnitude intensity. Normal lamang yan dahil po iba-iba ang mga positioning ng mga sensors lalo na ng mga seismometers. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Linggo, January 21, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, January 21, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe na lang po. Pakisuyo na lamang sa notification bell just in case. At visit lamang sa aking Facebook page at sa aking website na www.pimaweda.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi ko nabanggit ngayong umaga sa aking report. Makikita naman lahat ng detalye yan sa aking webpage. So kahit na hindi ako makapag-report, ay hindi tayo nami-miss out sa ating mga report dahil ang aking webpage ang bahalang magbibigay sa inyo ng mas madali at progresibong informasyon. Na makikita lahat sa dashboard pa lamang, alam na natin agad yung galaw ng mga weather systems at mga iba't ibang pang mga behavior ng ating nature. At makikita yan lahat dito sa aking webpage at sa mga gusto nyo malaman pa rin na hindi natin nabanggit sa mga report sa mga nakaraang araw pa rin. Maging sa aking mga weather stations na real-time na makukuha ang data sa amin sa Caloocan at sa mga ibang data feeds din sa mga iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.